At ayan mga ka-crypto, simulan po natin ang video na ito sa ating unang balita dito kung saan ang sabi po rito ay crypto market slides as hawkish FOMC minutes trigger BTC, ETH, XRP sell off. Ayan, nagising po ang marami sa Sea of Red. Bumagsak po kasi ang crypto market nitong araw matapos pong ilabas ang hawkish stance ng US Federal Reserve. Mula Bitcoin hanggang XRP, ramdam ang matinding pressure at sell-off. Ano nga ba ang nakasaad sa FOMC minutes na nagpatakbo sa mga investors? Kaya pasabog po tayo dyan. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo ay ang inilabas po na report mula sa January 27, 28 FOMC meeting. Bagamat na natili po ang interest rates sa 3.5% to 3.75%, nagbabala po ang Fed na handa silang magtaas muli ng rates kung hindi bababa ang inflation sa kanilang $2 na target. Tawa na lang ang ilan dahil akala po ng market ay tapos na ang rate hikes. Pero dahil po sa report na ito, umakyat po sa 93% ang tsansa na mananatiling steady ang rates imbis na bumaba. Ang ganitong higher for longer na senaryo ay laging nagbibigay po ng kaba sa mga risky assets tulad ng crypto. Dahil sa takot, bumagsak po ang kabuang crypto market cap ng mahigit 1.5% sa loob lamang ng 24 hours. At ang masakit, mahigit $224 million na futures position ang na-liquidate. Karamihan po sa mga tinamaan ay ang mga nakalong positions o yung mga pumusta na tataas ang presyo. Umabot po sa $164 million ang nawala sa kanila. Sa ngayon, ang Bitcoin ay bumaba po sa $67,000. Ang Ethereum naman ay nasa $1,975 at si XRP ay nakaranas ng matinding 4% drop patungong $1.42. Ngayon ay hindi lamang po ang Federal Reserve ang kalaban ngayon. Nadagdag pa ang lumalalang geopolitical tension, partikular ang mga espekulasyon tungkol po sa tensyon sa pagitan ng US at Iran. Sa tuwing may banta ng gyera o gulo sa mundo, mas pinipili po ng mga investors na ilipat ang kanilang pera sa mga safer options tulad ng gold o cash kaysa sa crypto. Ang kombinasyon po ng Fed fears at saka war fears ang perpektong bagyo para sa kasalukuyang market crash. Ngayon, ang mahalagang tanong ay ito na ba ang simula ng mas mahabang downtrend o isa lang itong healthy correction bago ang susunod na rally? Sa ngayon, caution ang keyword para sa lahat. Manatiling mapagmatsyag sa mga susunod na economic data dahil ito ang siyang magdidikta sa direksyon ng market. At ayan ang sabi naman dito sa ating sunod na balita ay Congress to revisit crypto market structure bill and key meeting tomorrow. Ayan, mainit po ang tensyon sa Washington. Ayan, bukas po, February 20, 2026. Ayan, ay magaganap ang ikatlong mahalagang meeting ng Congress sa White House para pag-usapan po ang Clarity Act. At ang sentro ng gulo ay mga rewards o yield na nakukuha po natin sa paghawak ng
stablecoins. Ngayon ay bakit nga ba may gulo? Ang mga malalaking bangko ay pilit na itinutulak na iban ang anumang rewards o interest sa stablecoins. Ang kanilang katwiran, kapag mas malaki ang kinikita ng tao sa crypto kaysa sa savings account, baka mag-alisan ang pera sa bangko. Seryoso po silang natatakot na baka bumagsak ang traditional banking system dahil hindi nila kayang tapatan ang yield na binibigay ng mga crypto platforms. Para sa kanila, unfair competition daw ito. Pero syempre, hindi po papatalo ang mga crypto giants. Ayon po sa Coinbase CEO na si Brian Armstrong at maging iba pang mga industry leaders, ang pag-ban sa rewards ay pagpigil sa innovation at sa karapatan ng mga consumer. Sabi po ng crypto firms, ang stablecoins ay hindi bank deposits, kaya hindi dapat ito tratuhin na parang lumang savings account. Ang proposal po ng mga bangko na tinatawag na Yield and Interest Prohibition Principles ay balak tuluyang ipagbawal ang anumang financial consideration sa mga holders. Ngayon, may gun to the head na pressure mula sa White House. May tinakdang March 1 deadline para magkaroon po ng compromise ang dalawang panig. Kung hindi po sila magkakasundo, baka mas lalong maantala ang pagpasa sa Clarity Act na matagal nang inaasam para magkaroon ng malinaw na rules sa US crypto market. Imagine, mahigit 200 na pahina or pages ang bill na ito. Pero dahil po sa yield dispute, nakatenga ang lahat. Ang desisyon po nitong February 20 ay magiging mitsa kung bibilis ba o hihinto ang crypto adoption sa Amerika. Ngayon, ang masasabi ko po tungkol dito ay productive daw ang huling meeting pero wala pang pirmahan. Sa darating po na March 1 ay malalaman natin kung sino ang titiklop. Ang mga bangko ba o ang crypto industry? Abangan po natin ang resulta ng White House meeting ngayong February 20 dahil ito po ang siyang magdidikta kung magpapatuloy ang rewards sa ating mga digital wallets. At ayan naman po ang ating sunod na matinding balita dito. Sabi rito ay Kalshi better at predicting FOMC rate decisions. US CPI than Fed funds futures. Fed research. Yan. Sino ang mas magaling mag-predict ng economy? Ang mga PhD economists ng Federal Reserve o ang mga ordinaryong tao na naglalagay ng pera sa kanilang mga hula? Isang bagong pag-aaral mismo sa Federal Reserve ang lumabas at ang resulta ay baka ikagulat ninyo. Ayon po sa research paper na pinamagatang Kalshi and the Rise of Macro Markets, natuklasan ng mga economist na ang prediction market na Kalshi ay mas tumpak pa kaysa sa tradisyonal na Fed funds futures at mga surveys ng mga eksperto. Simula noong taong 2022, perpekto ang naging hula ng Kalshi sa bawat FOMC rate decisions. Isipin po ninyo yan habang ang mga big-time analysts sa Wall Street ay nagkakamali, ang wisdom of the crowd sa Kalshi ay laging bull's eye. Maging ang Bloomberg sa usapin ng US CPI inflation data ay natalo rin ng platform na ito.
Ngayon ay bakit nga ba mas matalas ang Kalshi? Ayon po sa mga researcher, ang prediction markets ay nagbibigay ng high frequency at saka real-time updates. Ibig sabihin ang mga survey ay nangyayari lang minsan sa loob ng ilang linggo. Ang Kalshi ay nagbabago ang presyo kada segundo base sa bawat balitang lumalabas. Dahil totoong pera ang nakataya, mas seryoso ang mga tao sa kanilang impormasyon. Hindi ito basta hula. Ito ay financial back expectations. Sabi nga ng veteranong trader na si Peter Brandt, baka daw dapat na nating hayaan ang Kalshi na mag-set ng interest rates. Pero hindi po naging madali ang lahat. 2 taon ang nakalipas, sinubukan ng CFTC na ipasara ang Kalshi dahil ang mga event contracts daw ay para lang sugal. Pero ngayon, baliktad na ang mundo. Ang mismong CFTC na ang nagdidepensa sa prediction markets laban sa mga crackdown ng iba't ibang states. Kinikilala na kasi ng gobyerno na ang data mula rito ay sobrang mahalaga para sa mga policy makers at saka researchers para malaman ang totoong sentiment ng market. Ngayon, ang masasabi ko po tungkol dito ay huwag po nating maliitin ang lakas ng kolektibong kaalaman. Sa mundo ng 2026, ang prediction markets ay hindi na lang isang niche na platform, kundi isang mahalagang tool para sa kinabukasan ng ating ekonomiya. Ikaw, mas tiwala ka ba sa mga eksperto o sa boses ng nakakarami? At ayan ang sabi naman dito sa ating sunod na balita rito ay Coinbase adds XRP, ADA, LTC or Litecoin, Doge as collateral for crypto-backed loans. Malaking balita po ito para sa mga holders. Sapagkat ngayong February 19, 2026, opisyal na pong pinalawak ng Coinbase ang kanilang crypto-backed loan offerings. Hindi na lang Bitcoin at Ethereum ang bida dahil kasama na ngayon sina XRP, Cardano, Litecoin at saka Dogecoin bilang collateral. At ayan, ayon po sa announcement ng Coinbase, ang mga eligible users ay pwede nang humiram ng hanggang $100,000 sa USDC gamit ang kanilang XRP, ADA, LTC at Doge sa pamamagitan ng Morpho sa Base Network. At ang kagandahan nito, hindi mo kailangang ibenta ang iyong mga holdings para makakuha ng cash. Perpekto po ito para sa mga ayaw mag-exit sa market pero kailangan ng pondo para sa bills o debt refinancing. Isang malaking check ito para sa utility ng mga paborito po nating tokens. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Bukod sa hindi natin kailangang mag-sell, ang pag-borrow ng USDC laban sa ating crypto ay hindi po itinuturing na taxable event. Ibig sabihin, makakakuha ka ng liquidity nang hindi iniisip ang tax sa capital gains. Sa gitna ng market pressure, ang galaw na ito ng Coinbase ay nagbibigay ng extra buying power at flexibility sa mga investors. Sa halip na mag-panic sell kapag may bayarin, collateral muna ang solusyon. Matapos po ang news, nagpakita agad ng bahagyang bounce sa XRP sa $1.42. Habang ang ADA, Doge at Litecoin ay nakakita rin ng bahagyang recovery sa kabila ng pressure mula sa FOMC
minutes. Bagamat cautious pa rin ang trading volume, ang pagpasok ng mga assets na ito sa loan system ng Coinbase ay nagpapatunay na tumataas ang tiwala ng mga major exchanges sa stability at demand ni XRP at iba pang mga top altcoins. At ayan, ang tanong po ngayon, gagamitin mo ba ang iyong XRP o ADA para kumuha ng USDC loan o mas piliin mo pa ring ihudal lang ito sa wallet mo? Ang Coinbase ay gumagawa na ng paraan para hindi ka na umalis sa kanilang ecosystem. Kaya abangan po natin kung ito na ba ang mitsa para sa susunod na market rebound. At ayan, ito naman ang ating sunod na kontrobersyal na balita dito. Sabi rito ay Epstein-eyed Coinbase, XRP, XLM, Circle in pre-mainstream crypto era. Isang pasabog na balita ang yumanig dito sa mundo ng crypto ngayon pong February 2026. Lumabas po kasi ang mga bagong dokumento mula sa Jeffrey Epstein case. At hindi lang ito tungkol sa politika. Kasama na rito ang XRP, XLM at maging ang kasalukuyang SEC, hindi po pala kasalukuyang SEC chairman. Ayan, yung former SEC chairman na si Gary Gensler. Kaya ano nga ba ang nakatago sa mga email na ito? Ayon po sa mga report, may mga email noong nakalipas na taong 2018 kung saan binanggit ni Epstein ang pakikipag-usap kay Gary Gensler tungkol sa cryptocurrency policy. Sa isang email kay dating Treasury Secretary Lawrence Summers, sinabi pa ni Epstein na maagang dumating si Gensler para sa kanilang crypto discussions. Nakakatawang isipin na ang taong humahabol sa crypto ngayon ay nasa mga usapan na pala noon pa man sa mga academic circles na kinabibilangan ni Epstein sa MIT. Bagamat wala pong direktang ebidensya ng maling gawain, ang timing ng kanilang pagkakakilala ay nagbibigay po ng matinding espekulasyon sa publiko. Hindi lang pala usapan ang nangyari dahil ayon po sa records, nag-invest si Epstein ng milyong-milyong dolyar sa mga maagang crypto ventures. Kabilang dito ang tinatayang $3 million sa Coinbase noong 2014 pa. Pero ang mas nakakagulat, may mga banggit din sa mga email tungkol kay XRP at Stellar o XLM. Bagamat hindi po kumpirmado kung gaano kalaki ang posisyon niya rito, malinaw na bago pa man naging mainstream ang mga asset na ito, tinitignan na sila ng mga taong nasa loob ng mga makapangyarihang circle. May mga claim din na nagbigay ng pondo si Epstein para sa mga US Central Bank Digital Currency or CBDC pilot programs sa pamamagitan po ng MIT at ilang Federal Reserve banks. Kasama rin sa mga dokumento ang pangalan ni Brock Pierce at ang kumpanyang Circle, ang issuer ng USDC. Tila lahat ng malalaking pangalan sa crypto ngayon ay may bakas sa mga lumang file na ito. Ipinapakita lang nito na ang regulasyon at ang pagbuo ng digital currencies ay may mas malalim at mas komplikadong kasaysayan kaysa sa nakikita natin sa news charts. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay wala pang napapatunayang direktang koneksyon itong si Epstein sa mga desisyon ng XRP o anumang project.
Pero ang mga dokumentong ito ay nagbubukas ng maraming katanungan tungkol sa kung sino ba talaga ang nagpapatakbo sa likod ng tabing. Ano ang tingin nyo sa koneksyong ito? At ayan, ito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ang sabi rito ay XRP News, French banking giant tops XRPL for Euro stablecoin with Ripple support. Hindi na lamang po usap-usapan dahil isang giant sa banking industry ang pumasok na sa XRP Ledger. Ang SG Forge, ang digital asset arm ng French banking group na Société Générale ay opisyal nang nag-launch ng kanilang Euro stablecoin gamit ang Ripple support. Ngayon ay bakit ito malaking balita para sa lahat ng mga XRP holders? At ayan ang stablecoin na ito na tinatawag na EUR or Euro Convertible ay live na sa XRPL. Ito na po ang pangatlong blockchain na pinasukan nila at ang layunin ay gawing mas madali para sa mga institution na pumasok dito sa mundo ng crypto. Gamit po ang custody infrastructure ng Ripple, ang token na ito ay pwedeng gamitin bilang trading collateral sa mga susunod na araw. Sa madaling salita, hindi na lang tayo ang naglalaro sa ledger. Ang mga big-time banker, kasama na rin. Yan, kasama na natin sa bawat transaction. At heto pa ang mas matindi. Ang Euro Convertible ay ang kauna-unahang MiCA-compliant digital asset na idinisenyo para mag-integrate sa SWIFT interoperability. Kamakailan lamang ginamit na ito ng SWIFT sa isang pilot program para sa settlement ng tokenized bonds. Isipin po ninyo yan, ang technology ng XRP Ledger ay ginagamit na para pagdugtungin ang fiat at digital currencies sa global scale. Ito ang totoong utility na hinihintay ng market sa loob ng mahabang panahon. Alam nyo ba na ang XRPL ay lumampas na sa $1 billion mark sa tokenized assets? Patunay ito na ang mga institution gaya ng UK investment firm na Aviva ay seryoso na sa paggamit ng Ledger. Sa tulong ng mga bagong upgrades gaya po ng privacy features para sa regulators, lalong nagiging paborito ng mga bangko ang platform na ito. Sabi nga sa 2026 roadmap ng Ripple, asahan pa ang mas maraming stablecoin launches. At sa bilis ng takbo ng balita, mukhang hindi na sila mapipigilan. At ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang pagsanib pwersa ng French banking giant at ng XRP Ledger ay malinaw na senyales. Ang adoption ay hindi na paparating, narito na ito. Habang ang buong mundo ay nakatingin po sa presyo, ang tunay na halaga ay nabubuo sa loob ng ledger. Kaya ano ang susunod na malaking bangko na tatalon kay XRP? At ayan po mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.